Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, mukhang masasaktan dito. Etong si Lolo Mochavet. Dahil nga po mas sinusulong ng ibang grupo na mga kakampi mismo ni Sara Duterte ang Sara Padilla Tandem or yung Padildo. Kasi 'di ba Padilla tapos Duterte. Padildo. Mga minamahal. Ayaw ninyo sa dumi. Duterte tapos Amy, dumi. Chavit tapos Sara, sabit. Panginang buhay ito. Marcoleta tapos Sara, masama. I mean, sama. Kasi Sara tas Marcoleta, team sama. Anyway, eto mayroon na may papanood sa inyong balita. Ano sabi dito mga minamahal? Panoodin natin. Ang eleksyon, ilang pangalan na ang lumulutang bilang katandem ni VP Sara. Sino-sino kaya sila? Alamin sa exclusive agenda report ni Chet Gatchalian. Nagpapasalamat sa Senador Robin Padilla sa mga supporter na nagtutulak sa kanya bilang running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, sinabi ng senador na malaking karangalan na maging katambalan ng isang Duterte. Tingin niya, kaya pang higitan ni VP Sara ang katangiang maglingkod ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi rin ni Padilla, may iba pa raw na posibleng kandidato ang mas karapat-dapat maging Vice President para sa kanya. Tulad din ng Senador Amy Marcos, Alan Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Oh, hindi nabanggit yung sabit. Mga minamahal, hindi nabanggit yung Sara tapos Chavez. Diyos mío, Santa Barbara Bendita. Pero para sa isang political analyst, si Padilla raw ang pinaka-viable na katandem ni VP Sara sa 2028 elections. We have not heard any corruption allegations against so far. He's fairly new in the political game. He is popular all over the country. Loyal Malamang, paano ba naman hindi sisikat? Si Padilla, mga minamahal, daking lang bobo. Walang alam na gawin, kundi pagtanggol ang mga Duterte. Sabi niya pa nga, kahit sunugin niyo ako. Amoy, Duterte pa din ako. Diba? din daw si Padilla sa mga Duterte. At dahil naharap ngayon sa impeachment si VP Sara, dapat malinis daw ang brand na magiging running mate nito. I think would be Malinis ang magiging katandem na to. Tama nga naman, malinis si Padilla sa korupsyon, pero nasobrahan sa kabobohan. 'Di ba? So, magiging attack dog lang yan pag naging vice president. Kung anong iutos si Sara, so suportahan niya lang yan. Kasi wala namang matinong utak si Robin Padilla. 'Di ba? Riding in tandem mga taray, ganun ba? would also be a disaster, mainly because they're both female. While of course we want more women in politics, marami pa ring macho na babae at lalaking butakante. Tinawag din ni Franco na disaster kung si Chavit Singson naman ang itatambal kay VP Sara. He is not known at the national level. That's one. Secondly, he has also been accused of corruption Oh. throughout his Sabi na yan ng isang political analyst. Diba? Na nai-issue si Sabit sa corruption. career as a politician. Ayon kay Franco, marami pa ang pwedeng mangyari bago ang 2028 elections. Ang hamon daw ngayon kay VP Sara, pumili ng vice presidential candidate na may bagong supporter base na may dadagdag sa kanya. Para sa agenda, Chet. Naamoy ko tuloy. Kiko at Bam? Pwede ba yun? Tanong lang, mga... Ay, Kiko at Bam. Kiko at Sara kasi sabi niya, panibagong supporter base. 'Di ba? Hindi naman nata sisirain ni Bam Aquino yung tiwala ng mga kakamping sa kanya. Pero kasi sa mga iilang bahaging interview, si Bam Aquino, sinabi niya na ayaw niyang ma-impeach itong si
Sara Duterte kasi hindi daw yun kailangan. Sabi ko kailangan yan kasi siya yung nagpapabigat sa mamamayang Pilipino. Gumastos man tayo ng 24 million sa impeachment, kung mababawi naman natin yung bilyon-bilyon, why not? 'Di ba? Kung si Bato naman yung kanyang itatandem, naku baka mamaya para silang hulihin dun sa Dahig the Netherlands. 'Di ba? Paano niya itatandem ang isang taong nagtatago? Sige nga. So, si ano naman, si Bongo, political rival niya yon. Ayaw niya kay Bongo. Alam namin yan kasi pinapatrabaho talaga si Bongo sa kanya. 'Di ba? Pinapatrabaho ni Bongo si Sara. 'Di ba yung tipong talikuran niyang sinasaksak. Etong si Vice President Sara Duterte. And then, mga minamahal, wala na talagang pag-asa. Kung si Robin, kasi ang meron lang kay Robin kasikatan. Yes, hindi siya corrupt, pero usapang utak, wala, baka mamaya magkaroon pa tayo ng kodita. So, paano natin ipagtatanggol si Robin ni hindi nakakaintindi ng Ingles? Pag pumunta sa ibang bansa, yes, pare. Come on, pare. Anong gagawin natin, pare? Parang ganun lang yung mangyayari. Gets ninyo? So, wala pa akong nakikitang bahala kayo kung sino yung gusto nyong pilihin. Pero yung punto natin dito, yung sabit, wala na. Mga minamahal, yung sabit. Wala na talaga yung sabit. Oo, wala nang sabit. Mga minamahal, wala na si Sabit Singson. Diba? Ano na si Sabit Singson? Inechapwera na. And kapag narinig na yan ni Sabit, yari kayo. Alam niyo yung pumapaldo dyan, yung mga grupong nagsusulong ng Sara and Sabit. Yung mga grupo kasi pinopondohan yan ni Chavit Singson. Pero ano bang magagawa ng isang tandang Sora? Wala na, matanda na si Sabit. Diba, yung yaman mo, ibigay mo na lang. Or sa bagay, baka naman ang gusto niyang mangyari is, total, mayaman na ako. Sige, ubusin ko na to. Rock and roll to the rocking chair. Total, malapit na ako sa katotohanan. Rock and roll to the rocking chair. Sige na, pagkawala na natin to. Oo. Ilabas ko na lahat ng yaman ko. Yung mga gold bars ko, ilabas ko na lahat. Diba? Nagigets din yung mga minamahal. Ilabas ko na to lahat tong gold bars na to. Total, malapit na din naman akong mawala sa mundong to. Diba? Bakit hindi ko na lang ubusin yung yaman ko dito sa politika? Although hindi din naman sikat itong si Sabit sa national level, wala talaga. Kung paano yan Sabit, may pera ka lang pero wala talaga. Hindi ka talaga mananalo Sabit. Wala talaga Sabit. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. Pengi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always niyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.